Makalipas ang isang linggo, gaya ng sinabi ni Arnulfo, ay natapos na ang isang buwan na itinagal lang dugo ng tao sa sistema ni Lydia. Gabi-gabi na siyang sinusumpong ng pagkaaswang. Kaya naman, nagtatali na si Nelson ng isang buhay na manok sa loob ng kusina para hindi nalalabas pa ang asawa niya. Baka kasi makita pa ito ng ibang mga kapitbahay. Isang buwan ang lumipas. Kahit nahihirapan, ay nagagawa namang maitawid ni Lydia ang pagiging aswang sa pamamagitan noong kanilang mga alagang manok. Pero aminado siya sa sarili na hindi na iyon sapat. Natutugunan lang noon ang gutom niya, pero iyong cravings ay hindi nawawala. Hindi kagaya kapag dugo talaga ng tao na totally nawawala ang cravings. At nagiging normal na tao siya sa buong araw sa loob ng isang buwan. Isang gabi noon, nasa kahimbingan ng tulog si Nelson nang maramdaman niyang tila may sumipa sa kanya. Kaya siya naalimpungatan. Pagkalingon niya sa tabi ay nakita niyang ang anak niya na si Lorenzo pala ang nakasipa sa kanya. Dinadaganan na iyon ni Lydia habang kinakagat sa leeg at tinatakpan ng kamay ang ilong para hindi makahinga. Mabilis tumayo si Nelson at inawat ang asawa. Pero tila hindi siya noon nakikilala. Patuloy iyon sa pagkagat sa anak. Kaya isang malakas na suntok ang ibinigay niya. Pero hindi iyon ininda ng magandang ginang. Kaya lumapit pa siya at pilit iyong kinakalas. Malakas masyado si Lydia. Pulang-pula ang mga mata. Sabog-sabog ang buhok at naglalaway. May dugo na rin sa ngipin at bibig dahil nakagat na noon ang anak na si Lorenzo. Kahit labag sa loob, ay napilitan na si Nelson na kunin ang inihanda niyang matalas na itak. Isinaksak niya iyon sa likuran ng asawa. Napalian si Lydia at doon palang kumalas sa anak at umatras. Sinundan naman agad iyon ni Nelson. Hinawakan sa leeg at idiniin sa dingding. "Lydia, mahal ko! Parang awa mo na! Pigilan mo ang iyong sarili! Mapapatay kita kapag nagpadaig ka sa pagiging aswang mo!" Wika pa ni Nelson habang nakadiin na ng kaunti ang dulo ng itak sa dibdib ng asawa. Saglit na natauhan si Lydia at sinabing, "Nelson, mahal ko! Sige na, patayin mo na ako! Hindi ko na kayang pigilan ito! Lalo pa akong lalakas dahil papasikat na ang buwan! Hindi mo na ako mapipigilan noon! Ayokong masaktan ko kayo ng anak natin! Sige na, Nelson! Gawin mo na! Please!" Pagmamakaawa pa ni Lydia, pero hindi magawa ni Nelson ang hiling ng asawa dahil mahal na mahal niya ito. Pareho na silang umiiyak nang hawakan ni Lydia ang kamay ni Nelson at ito na mismo ang lumapit sa itak para tumarak na iyon hanggang sa makatagos sa puso. Napailing-iling na lang na umiiyak si Nelson, pero nakangiting mukha ni Lydia ang nakaharap sa kanya. "Okay na ako, mahal ko. Malaya na ako kay Arnulfo. Ingatan mo ang anak natin, ha? Mahal na mahal ko kayo." Mga huling salita na binitawan ni Lydia bago lumaylay ang ulo. Napalugmok sa sahig si Nelson habang umiiyak, pero natauhan siya nang marinig ang iyak ng anak. Naalala niya na may sugat nga pala iyon sa leeg, kaya dali-dali niyang inasikaso. Matapos maipalibing ang asawa, ay agad lumuwas ng Maynila si Nelson at Lorenzo. Ibinenta niya ang kanilang lupa at bahay, pati na ang taniman ng mais. Walang ibang nakakaalam sa totoong nangyari sa pamilya ni Nelson, maliban sa kanya at sa kanyang kaibigang si Arnulfo. Naputol ang pag-iisip ni Nelson
nang sabihin ng anak na si Lorenzo. Pa, tara na. Mukhang uulan na oh. Malamig na ang ihip ng hangin. Baka maabutan tayo rito. Ang bilis pa naman rito bumaha. Ah, okay, sige anak. Wika pa ni Nelson at tinungga na ang kaunting beer na natira sa kanyang buting hawak. Pagkarating sa bahay ay balik sila sa dating setup. Walang pansinan. Pagkapasok ni Nelson sa kanyang silid, ay hinila niya ang isang drawer. Naroon ang isang itak na gawa sa tanso na may basbas ng isang babaylan, 2 kwintas na pangontra at 2 maliliit na botelya na may langis na bumubula kapag may aswang sa malapit. Ilang taon na iyon sa kanya. Magmula kasi noong bumalik siya ng Maynila ay hindi siya tumigil sa paghahanap ng mga albularyo at babaylan na makakatulong sa kanya upang protektahan ang buhay nila ni Lorenzo. Maaaring hantingin pa rin sila ni Arnulfo. Alam niyang hindi basta-bastang susuko ang lalaking iyon sa kanyang masamang hangarin. Siguradong malaki ang galit noon sa kanya dahil sa pagpatay niya kay Lydia. Iyon din ang dahilan kung bakit pagkapulis ang kursong ipinakuha niya sa kanyang anak para magawa nitong protektahan ang sarili. Naisip niyang kapag nasa serbisyo na ang anak, ay sa kanya ipagtatapat ang lahat tungkol sa totoong nangyari sa kanila ng ina nito. Sa bahagi naman ni Lorenzo, pagkahiga niya sa kama ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kasintahan na si AC. Hi babe. Hi babe. Congrats ha. Sorry, hindi ako naka-attend sa graduation mo. Nasa duty kasi ako at may exam pa. Kaya hindi talaga ako pwede maka-absent. Okay lang yun babe. Mas mabuti rin iyong wala ka. Dahil nagkasagutan na naman kami ni Papa. Tungkol na naman ba yan sa nakaraan nyo? O yung tungkol kay mama mo? Oo, ayaw niya talagang pinag-uusapan yun eh. Naalala ko lang naman si mama. Kasi syempre, graduation. Lahat ng naroon, karamihan may nanay at tatay. Pero wala eh. Matigas ang puso ni Papa. Hayaan mo na babe. May mga bagay talaga na maaaring masakit balikan. Kaya ayaw nang mapag-usapan pa. Maiba naman tayo ng topic babe. Nakachat ko si Christy. Ang sabi niya, may outing daw tayo ah. May date na ba yun? Ah, oo nga, meron. Pero wala pang date. Kasi kailangan pa kita makausap kung kailan ka pwede. Bali, pupunta muna tayo ng isang araw sa lugar namin sa Rojas. Tapos, saka tayo pupunta ng El Nido. Okay, sige babe. Kapag na-finalize ko na ang mga schedule ko, sasabihin ko sa'yo para makapagbakasyon naman tayo. Stress na ako masyado sa pag-i-intern at sa pag-aaral. Makalipas ang isang linggo, nakaset up na ang lakad ng magkakaibigan. Para daw mas exciting ay magkukumute lang sila. Magkakasama na nga sa biyahe sina Renz, kasintahang si AC, best friend na si Troy at ang girlfriend nitong si Christy. Pati na 3 kaibigan nila na sina Warren, Jetro at Jerry. Pagkarating sa lugar ay naglakad-lakad muna sila. Grabe part, probinsyang-probinsya ang setup no? Wala ngang mall. Tindahan lang at mini grocery ang meron. Oo part, medyo in-expect ko na ang ganitong setup. Hindi ka talaga nakapagbakasyon rito kahit isang beses? Hindi eh. 3 years old pa lang ako nung umalis kami rito at hindi na bumalik pa kahit kailan. Mukhang masaklap ang dinanas rito ni Papa mo part ah. Kaya kahit ang pag-usapan ang lugar na ito ay nagagalit siya. Wika pa ni Troy. Oo nga eh, pero papasaan pa at kumuha tayo ng pagkapulis. Kung hindi naman natin malalaman ang mga bagay-bagay na iyon. Tama ka dyan, Parts. Pagsang-ayon naman nila Warren at Jetro. Humanap na nga sila ng lodging house na mapagpapalipasan ng buong magdamag. Sa iisang silid, sina Renz at kasintahang si AC. Sa isang silid rin,
sina Troy at girlfriend na si Christy. Magkakasama naman sa isang silid ang tatlong sina Warren, Jethro at Jerry. Kinagabihan ay kumatok sa kwarto nila Renz ang tatlo. "Bart, tara! Magsikain na muna tayo at mag-inom na rin." "Sigurado namang may mga bar dito. Kahit isa o dalawang bote lang. Kahit din sa cheap na bar, patusin na natin. Ang pangit naman kasi kung matutulog lang tayo ng maaga. Tsaka malay natin, makakilala kami rito ng magagandang bebot nang makatikim man lang ng sariwang probinsyana." Singit naman ni Jerry na tumatawa. "Oo na, sige, hintayin nyo kami sa lobby. Magbibihis lang kami. Sina Troy ba, kinatok nyo na?" "Oo, naghahanda na rin." Pagkababa ng grupo ay kumain muna sila sa isang kainan. Pagkatapos ay naghanap ng mapag-iinuman. Nakahanap naman sila ng isang maliit na bar. Wala pang tao roon dahil maaga pa naman. Kaya umorder na sila agad ng 2 bucket na beer at pulutan. Nag-videoke na rin sina Troy, Warren at Jerry. Pasado 11:00 ay may napansin silang kalalakihan na umupo rin sa isang table. Lahat nakaitim at nakajacket. Napalingon pa ang mga iyon sa kanila at ngumiti ng kakaiba. Sabi naman ni Troy, "Kakaibang ngumiti ang mga yun ah. Subukan lang nilang gumawa ng kalokohan dito. Makakatikim sila ng tingga sa akin." Sabi naman ni Renz, "Bakit Parts? May dala ka?" "Obay, oo naman. Dala ko ang bakal ni Papa. Alam kong probinsya ang pupuntahan natin, kaya mas maiging handa tayo. Tsaka, hindi mahigpit rito. Bihira ang checkpoint na magche-check ng mga gamit. Kaya wala mag-aakalang may baon ako." Napansin ni Renz na panay ang bulungan ng grupo at titingin sa kanya. Dahil doon ay kinutuban na siya ng masama. Noong maubos na ang laman ng huling bucket na inorder nila, ay sinabi niyang, "Okay na tayo mga Parts. May lakad pa tayo bukas. Hindi tayo pwedeng magpakalasing ng sobra." Sabi naman ni Troy, "Oo, tama si Renz." Tumayo na ito at nagbayad sa counter ng lahat ng kanilang nainom. Tumayo rin si Renz at nag-CR muna bago umalis. Pero pagkalabas ng CR ay nagulat siya dahil sinalubong siya ng isa sa mga lalaking nakaitim. "Pare, welcome sa lugar natin. I'm Jake." Hindi alam ni Renz kung tama bang magpakilala sa taong hindi niya naman alam kung taga saan at kung ano ang pakay. Kaya para maalis na lang iyon sa harapan niya, ay kinamayan niya na rin sabay sabing, "Renz pare." "Nice meeting you pare. See you soon." Wika pa noon at umalis. Nagtaka si Renz sa sinabi ng lalaki. Papaanong see you soon? Bukas na bukas din ay aalis na rin naman sila sa lugar na iyon pagkatapos niyang mapasyalan ang lugar ng kanyang ama. Ipinagpatuloy niya na lang ang pagpunta sa CR at nagpakawala ng tubig sa katawan. Pagkalabas niya ay nagulat siya nang makitang bakante na ang lamesa noong kalalakihang nakaitim. "Part, nasaan na yung mga nakaupo roon?" Tanong niya pa kay Warren. "Alin? Yung mukhang miyembro ng rock band?" "Oo. Umalis na rin agad pagkabalik noong isang kasama nila." "Ah, ganun ba? Ano, nabayaran mo na ang bill natin?" "Oo, ayos na. Kaya tara na." Nagsitayo na silang lahat at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Kinabukasan, pagkagising, ay nag-out na sila sa kanilang tinutuluyan at dumiretso sa kainan. "Parts, alam mo ba yung lugar na pupuntahan natin?" "Oo, nakapagtanong-tanong na ako kung paano makapunta roon." May specific na bahay ba tayong pupuntahan?" "Oo, hahanapin natin ang bahay ni Tia Rosa. Pinsan daw yun ni Papa. Makikipagkwentuhan lang tayo kaunti tapos aalis na rin." "Okay."
Matapos makakain ay nagpunta na sila sa paradahan ng tricycle. Nagpakyaw na sila ng 2 tricycle patungo sa nasabing barangay. Pagkarating roon ay nagpababa sila sa barangay mismo para doon magtanong. Magandang umaga po. Itatanong ko lang sana kung alam niyo ang bahay ni Aling Rosa Monsayak. Tanong pa ni Renz sa isang tanod. Oo. Nakita mo itong daan na ito? Diretsuhin mo lang yan. Medyo malayo-layo pa nga lang kaunti. Siguro 5 kanto. Lumiko kayo sa kaliwa. May makikita kayong isang malawak na bakuran na may puno ng kayumito sa mismong harapan. Iyon na ang bahay ni Aling Rosa. Kano-ano niya ba kayo, iho? Pamangkin po. Ganun ba? Okay, sige po. Maraming salamat. Wika pa ni Renz at umalis na. Kalmado lang na naglakad ang lahat hanggang sa makarating sila sa bahay na sinasabing tiyahin ni Renz. Tao po. Ano yun, iho? Dito po ba nakatira si Aling Rosa? Oo, ako nga iyon. Bakit? Sino ka? Ako po si Lorenzo, anak nila Nelson at Lydia. Nanlaki ang mga mata ng ginang sa narinig at dali-daling lumapit sa tarangkahan ng bakuran. Mahabaging Diyos! Bakit ka nagbalik rito? Hindi ka ba sinabihan ng iyong ama na wag babalik rito? Ha? Bakit po? Hali kayo rito sa loob, dali! Uwi ka pa noon na nagpalingalinga pa sa paligid. Pinaupo ng ginang ang mga kaibigan na rin sa sala. Pero siya ay dinala sa kusina. Kumusta na si Kuya Nelson? Ayos naman po siya. Naroon sa bahay namin sa Maynila. Hindi ka ba niya binalaan na wag babalik rito? Bakit naman po? Mahabang kwento, iho, at mukhang hindi niyo rin papaniwalaan. Pero ganun pa man, umalis na kayo habang may araw pa. Bakit nga po? Hindi kami aalis rito hanggat wala akong nakukuhang sagot. Iho, may nakaaway si Papa mo rito at hanggang ngayon ay hinahanap siya. Ha? Sino po? Tsaka may alam po ba kayo tungkol kay mama ko? Namatay siya bigla nang hindi namin nalaman ang dahilan. Saan po siya nakalibing? Di malamang sa sementeryo. Ha? Ibig niyo po bang sabihin may puntod rito si mama? Abay, oo naman. Anong akala mo? Ipinaano na lang si mama mo sa ilog matapos mamatay? Pwede niyo po ba akong samahan sa puntod ni mama? Hindi, iho. Parang awa mo na. Umalis na kayo. Hindi kayo ligtas rito, lalo na ikaw. Sige po, tiya. Aalis ako. Basta samahan mo lang ako saglit sa puntod ni mama. Tapos aalis na rin kami agad. Saglit na nag-isip ang ginang tapos sumilip sa labas. Saka pumuntong hininga bago nagsalitang muli. Sige, basta ikaw lang ha, para hindi takaw pansin. Okay po. Nagbihis ang ginang at lumabas ng bahay. Sabi naman na rin sa mga kaibigan, mga parts, iwan ko muna kayo rito saglit ha. Pupunta lang ako ng sementeryo. Babalik rin kami agad. Okay, parts, walang problema. Sagot naman ng mga kasama niya. Tumawag ng tricycle si Aling Rosa at nagpunta na sila ni Renz sa sementeryo. Hindi makapaniwala si Renz nang makita ang pangalan ng ina na nakasulat sa isang napakagandang puntod at may sariwang bulaklak na halatang mamahalin. Sino po ang nag-aasikaso ng puntod ni Mama? Bakit malinis at may bahay pa? Si Arnulfo, ang kababata ng iyong ama na nagkakagusto rin sa iyong ina. Siya ang nag-aasikaso ng puntod. Siya rin ang nagpagawa ng musoleo. Oh, nakita mo na ang puntod ng iyong ina, kaya tara na. Wika pa ni Aling Rosa na halatang natatakot. Napalingon sa likuran si Renz dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Nakita niyang naroon ang lalaking si Jake
na nagpakilala sa kanya sa bar noong nakaraang gabi. Pero napakurap lang siya ng mata ay nawala na rin agad. Hindi niya tuloy malaman kung malikmata lang ba iyon o talagang meron ng kababalaghan. Kaya naman agad na siyang sumunod sa tiyahin noong mabilis yung naglakad papalayo. Mabuti at pinaghintay nila ang tricycle na kanilang sinakyan, kaya agad silang nakauwi. Pagkarating roon ay sinabi ni Aling Rosa, "Sige na iho, magsiuwi na kayo. Hindi ka ligtas rito. Ikumusta mo na lang ako kay Kuya Nelson. Pero duda ako, nasasabihin mo na galing ka rito. Malamang magagalit sa'yo yun." "Salamat po, Tia Rosa," wika pa ni Renz. At naglakad na ang buong grupo niya papalabas ng highway para doon mag-abang ng masasakyang tricycle. Habang naglalakad ay nagsalita si AC. "Babe, kumusta ang lakad niyo ng iyong tiya? Anong nakita mo?" "May punto dito si Mama, babe. Ang sabi ni Papa, wala raw. Kasi tinangay si Mama ng mga nanloob sa amin. Kaya sigurado na ako na nagsisinungaling siya. Pero saka ko na yun iisipin. At least malinaw na konti sa akin ang pagsisinungaling ni Papa. Oras na para mag-alis muna ng stress. Pumunta na tayo ng El Nido." Wika pa ni Renz na pilit ngumingiti sa kanyang kasintahan. "Parts, pagtanghalian muna tayo bago bumiyahe. Malayong biyahe yun, di ba?" "Oo, sige." Pagsang-ayon pa ni Renz. At noong makabalik nga sa bayan, ay muli silang bumalik sa kanilang kinainan. Matapos makakain, ay kanya-kanyang sipilyo muna ang mga kasama niya sa CR para ready na sa biyahe. Nakasandal lang si Renz na nakaupo at nanonood ng telebisyon ng kainan nang may nagsalita sa likuran niya. "Iho, pasensya na sa istorbo ha. Parang pamilyar kasi sa akin ang mukha mo." Napalingon naman si Renz doon sa taong nagsasalita. Pasensya na po. Siguradong hindi ako yun. Dahil hindi naman ako taga rito. Napadaan lang." Ganun ba? Sigurado nga na mali lang ako. Pasensya ka na. Kahawig ka kasi talaga ni Lydia. Ang mga mata at ilong mo. Wika pa ng lalaki at agad tumalikod. Tila may bombang sumabog sa isipan ni Renz noong marinig iyon. Dahil sobrang coincidence naman yata na ang sinasabi ng lalaking iyon na kamukha niya ay ang mismong kapangalan rin ng kanyang ina na si Lydia. Napatayo si Renz at sinundan ang lalaki. Mawalang galang lang po, sir. Anong apelyido noong Lydia na sinasabi niyo?" "Lydia Cardinal." "Ha? Paano niyo po kilala ang mama ko?" "So, anak ka nga niya. Mahabang kwento, iho. At malamang kung may alam ka man na kaunting bahagi ng kwento, ay kasinungalingan pa. Galit sa akin ang iyong ama, kaya babaliktarin niya ang mga pangyayari." Sumagot naman si Renz. "Ang totoo po ay walang naikwento si Papa sa akin tungkol kay Mama, kaya ako nagpunta rito." "So hindi niya rin sinabi sa iyo na siya mismo ang pumatay kay Lydia?" Nanlamig si Renz sa kanyang narinig at parang ayaw niyang maniwala. "Hindi mo ako kailangan paniwalaan, iho. Unang-una, hindi mo ako kilala. At wala ka ring alam kahit kaunti sa kwento. Pero kung gusto mong malaman ang kasaysayan ng iyong ama at ina, handa akong ikwento sa iyo. Pero wag sa ganitong lugar. Malapit lang rito ang bahay ko. Pwede mong isama ang mga kaibigan mo. Sapat ang espasyo ko roon para pagpatuluyan sa inyo." Hindi pa nakakasagot si Renz nang lumapit ang kanyang mga kaibigan. "Parts, may problema ba? Ginugulo ka ba ng taong ito?" Tanong pa ni Troy. "Hindi, mga Parts. May alam siya sa history ng pamilya ko. Inaaya niya tayong sumama sa bahay niya, hindi kalayuan rito. Doon niya raw ikikwento." Sabi naman ni Troy. "Gaano ka naman kasigurado na hindi yan patibong o binibilog ka lang?" "Hindi, Parts. Kilala niya si Mama ko." Si Papa mo, kilala niya ba?"
Tumingin naman ang lalaki na nasa mga edad 50 lang siguro. Oo, kilala ko ang buong pamilya nila. Ang tatay niya ay si Nelson. Ang tatay naman ni Nelson ay si Ninong Samuel. At ang nanay niya naman ay si Aling Linda. Ang nanay naman nitong si Renz ay si Lydia Cardinal. Ano, meron pa kayo ibang tanong? Sabi naman ni Renz. Ilang magkakapatid sila papa? 2. Nasa norte ang bunso niyang kapatid. Pero wala na ako noon sa lugar na ito noong ipanganak iyon dahil naglayas ako sa amin. Napatingin naman ang lahat kay Renz na tila kinukumpirma kung tama ba ang mga sinagot ng lalaki. Oo mga parts, tama lahat ng sinabi niya. Sina Lolo Samuel at Lola Linda nga ang mga magulang ni Papa. Ano, sasama ba kayo o hindi? Tanong ng lalaki. Sabi naman ni Renz. Kayo po, anong pangalan niyo? Ako si Arnulfo, ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Ninong niya ang tatay ko at ninong ko naman ang tatay niya. Nagkasira lang kami dahil umibig kami sa iisang babae. Iyon ay ang iyong inang si Lydia. Tara na sa bahay ko kung gusto niyo pang malaman ng ibang kwento. Wika pa ni Arnulfo at naglakad na papalabas ng kainan. Nakasunod naman agad ang grupo ni Renz. Nakita nilang sumakay ang lalaki sa dala nitong itim na van. Pagkabukas noon ay nagulat sila dahil halatang bagong-bago pa iyon. May mga plastik pa nga ang upuan. Sumakay na nga sila roon at sumama sa lalaki. Bumiyahe lang sila ng mahigit 10 minuto at nakarating na sa mansyon ng lalaking si Arnulfo. Matapos bumusina ng 3 beses, ay agad nagbukas ang malapad na gate. Nakaabang naman ang 4 na magagandang dalaga na nakasuot ng unipormeng pangkatulong. Pero mababa ang tabas ng damit sa may bandang dibdib, kaya makikita ang nag-uumapaw na magandang tanawin roon. Napalunok ng laway ang mga kalalakihan na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Arnulfo na nakatingin sa rear mirror. Alam niya ang kahinaan ng mga kabataang lalaki, kaya iyon ang ginawa niyang patibong para makuha ang loob ng grupo. Lahat ng tauhan niya sa loob ng mansyon ay mga aswang na mula sa pamayanan sa bundok na kanyang nasasakupan. Dinala niya ang mga panauhin sa sala ng mansyon. Walang makikitang kakaiba sa bahay na iyon. Kulay puti na may pagkadilaw ang pintura ng buong bahay. May malalaking painting sa mga dingding na kung hindi larawan ng bulaklak ay larawan naman ng magagandang tanawin at talon. May naglalakihang vase din sa gilid na may mga nakadisenyong bulaklak. Nasa sala naman ang mga upuan na may magagandang ukit na halatang mamahalin. Nagsalita si Arnulfo. Magsiupo muna kayo riyan at nagpapahanda ako ng pagkain. Pagkarinig noon ay tuwang-tuwa naman silang lahat. Si Lorenzo naman ay hindi pa gaanong panatag ang isipan. Mas interesado siyang marinig ang kwento ng kasaysayan ng kanyang mga magulang at ni Arnulfo. At wala siyang kaalam-alam na naroon siya para lansihin lang ni Arnulfo at baliktarin ang buong kwento. Ilang saglit lang ay magkakasunod nang dumating ang magagandang dalaga na may dalang mga pangmeryenda. Malawak ang ngiti ng mga iyon sa mga binata, kaya naman panay ang kurot ni Christy sa kasintahang si Troy dahil nakikipagnitian rin ang lalaki. Hindi rin naman ito masisisi dahil ang kasintahan ay bagamat may hubog ang katawan pero hindi ito katangkaran. 5'3" lang ang tangkad nito na chubby. Samantalang ang mga dalagang serbidorang naroon ay tila mga talent ng Viva Max. Balingkinitan at malalaki ang mga dinadala. Mapuputi, makikinis, at kung makangiti ay talagang nakakaakit. Hinainan sila ng nachos
na nakalagay sa malalaking plato at may toppings na giniling na karne, salsa at grated cheese. Kaya kahit katatapos lang nilang kumain sa restaurant, ay ayos lang na kumain pa rin noon. Tapos ang inumin naman ay fresh buko juice. Habang nakaupo sa sala ang mga bisita, nasa gilid lang din sa tapat nilang nakatayo ang 4 na dalagang serbidora na malapad ang ngiti sa mga binata na tila kinikilig pa. Kaya naman ang mga kalalakihan ay kinikilig rin at lubha ng naaakit. Nagsimulang magsalita si Arnulfo. Sisimulan ko ang kwento ng kasaysayan namin ng iyong ama. Magkababata at magkaibigan kami. Maging ang mga magulang namin ay magkaibigan rin. Kaya nga, ninong ko ang tatay ng iyong ama at ninong niya naman ang tatay ko. Para kaming magkapatid na hindi mapaghiwalay. Nasa grade 4 kami noong sumama sa isang gold mining expedition ng aking ama. At sa kasamaang palad ay gumuho ang kanilang hinuhukay at nadaganan sila ng mga bato. Matapos noon ay naglayas ako dahil kailangan kong humanap ng paraan para maiahon ang pamilya ko sa hirap, lalo at ako ang panganay. Kung saan-saan ako napadpad, natutulog ako sa ilalim ng tulay at nag-aabang ng tira-tirang pagkain sa mga karinderya. Hanggang sa may umampon sa akin na mag-asawang mayaman na walang anak. Itinuring nila akong anak at sa akin inihabilin ang lahat ng kanilang kayamanan noong mamatay sila. Lumipas ang ilang taon ay umuwi si Nelson dito sa lugar namin. Kasama niya si Lydia. Siya ang nagpunta sa bahay ko para kamustahin ako. Kaya magmula noon ay madalas na rin akong dumalaw sa bahay nila. At sa hindi sinasadyang pangyayari ay nagkagustuhan kami ni Lydia. At sinabing handa na siyang iwanan si Nelson para sumama sa akin. May itinatagong masamang ugali raw kasi si Nelson. Sadista raw iyon. At kaunting pagkakamali niya lang ay nananakit kaagad. Hindi pa naibibigay ang sapat na pagkain para sa inyong mag-ina dahil madalas nakikipag-inuman sa labas. Isang gabi noon, nahuli kami ni Nelson na nag-uusap sa bahay nila. Kaya pinagbantaan niya akong papatayin. Aalis na sana ako pero ayaw naman magpaiwan ni Lydia. Sasama na raw siya sa akin, kasama ka Renz. Dahil kung hindi siya sasaktan, ay siguradong papatayin siya ni Nelson. Dahil alam na nga na nagkaroon kami ng ugnayan. Kaya ipinagtanggol ko na lang si Lydia. Binaril ako ni Nelson. Kaya siya ang tinamaan sa puso na kanya ikinamatay. Agad tumakas si Nelson at umuwi ng Maynila. Sinama ka niya Renz. Hindi ba sinabi sa iyo ni Rosa na pinsan ng tatay mo na ako ang nagpagawa ng musoleo ng iyong ina? At naglalagay roon ng bagong bulaklak kada makalawa? Sinabi naman po. Tsaka, paano niyo po nalaman na nanggaling ako sa sementeryo? Naroon sa malapit na katira ang isa kong tauhan. Siya ang nagwawalis doon. Kaya noong makita niyang may dumalaw sa puntod ni Lydia, ay agad niyang itinawag sa akin. Ngayon, alam mo na ang totoo. Isa na lang ang kailangan mong gawin kapag nakabalik ka ng Maynila. Kausapin mo ang iyong ama at kumpirmahin kung gaano katotoo ang mga sinabi ko sa iyo dito. At kung tumanggi siyang magsalita o umamin, siguro alam mo na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mahabang paliwanag pa ni Arnulfo na talagang nanindigan na totoo ang lahat ng kanyang kwento. Tumayo si Renz at naglakad patungo sa bintana. Ayaw niyang makita ng mga kasama ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya matanggap ang kanyang nalaman na ang sarili niya palang ama ang pumatay sa kanyang ina. Kaya gustong gusto niya nang makauwi agad ng Maynila para makausap ito. Makalipas ang mahabang minuto ay nakita niyang masaya nang nagkikwentuhan sina Arnulfo at mga kaibigan niya. Kaya bumalik na siya sa sala. Ports, ang swerte natin! Ini-invite tayo ni Sir Arnulfo na dito muna magbakasyon sa bahay niya ng kahit 2 araw. May swimming pool pala sa likuran ng mansyon na ito. Tapos, after nito, ay ituturo niya raw tayo sa pamayanan sa kabilang bundok. Bali,
Foster community niya raw iyon. Marami siyang programang ginagawa para matulungan ang mga tao roon. Half day na lakad lang. Tapos mag-stay tayo roon ng kahit 2 nights para masaksihan din natin yung mga tradisyon nila roon. Tamang-tama, Parts. May dalang digicam si Christy. Pwede nating i-document lahat ng pupuntahan natin. Content yun pag uwi natin. Sabi naman ni Renz, sigurado kayo? Gusto niyong mamundok? Akala ko ba mag-i-El Nido tayo ngayon? Huwag na muna doon, Parts. Anytime naman na pwede tayong magpunta roon. Itong ganitong pagkakataon na mag-hiking na may sponsor, bihira ito. Tsaka, may pamayanan ng isang tribo tayong tutuluyan roon. Kaya mas exciting iyon. Mahabang paliwanag pa ni Troy. Lumapit naman si Jerry kay Renz at bumulong. Tsaka Parts, napakarami raw magagandang bebot. Sa katunayan, katutubo ng tribong iyon itong 4 na serbidora ni Sir Arnulfo. Isipin mo, kung may 20 kadalagahan roon na kasing ganda ng mga ito, siguradong para kaming nasa paraiso noon. Excited na wika pa ni Jerry. At noong mapatingin si Renz kina Jethro at Warren, ay kumikindat din ang mga iyon na halatang iyon din ang gusto. Kung yan ang gusto nyo, edi sige, sagot pa ni Renz. Nagsalita naman si Arnulfo. Oh, sige na, magsipunta na muna kayo sa inyong magiging silid para makapagpahinga kayo. Ipapatawag ko na lang kayo mamaya bago mag alas 5. Magpapahanda pa lang kasi ako ng pagkain na ihahanda para sa inyo. Para maging sulit naman ang stay nyo rito. Ito nga pala si Leila, si Rita, Alice at Faye. Sila ang mga katulong ko rito. Sila ang mag-aasikaso sa lahat ng kailangan nyo. As in sa lahat. Wika pa ni Arnulfo, kina Jethro, Warren at Jerry na may kasamang pagkindat. At kung ano pang bagay ang gusto nyong isama sa salitang lahat, ipagawa nyo na rin sa kanila. Hindi ang mga iyan tatanggi. Kasama rin sila sa makikisaya sa inyo sa pool mamayang gabi para hindi naman kayo boring. Oh, sige na girls. Ihatid nyo na sila sa kanilang mga kwarto. Yes, boss. Sabay-sabay na wika pa ng 4 na kababaihan na tila kinikilig pa nga na nakatingin sa mga kabinataan. Pero walang kaalam-alam ang mga binata na hindi iyon pagkakilig, kundi pagkatakam na masipsip ang kanilang mga dugo at makain ang laman loob. Nagsitayo na nga ang grupo ni Renz at sumama na sa mga dalaga upang ihatid sila sa kanilang magiging kwarto na tutuluyan. Pagkarating ni Warren sa kanyang magiging silid, ay hinarap nito ang dalaga na naghatid sa kanya. Hi miss, ano nga ang name mo? I'm Leila. Ah, Leila, totoo ba yung sinasabi kanina ni Sir Arnulfo na ready kayong pagsilbihan kami sa lahat ng bagay? Oo naman sir, totoo po yun. At isang karangalan para sa amin na pagsilbihan kayo sa kahit anong paraan, may damit man o wala. Nice, napaka-smart mo namang kausap. Nakuha mo agad ang ibig kong sabihin. Sige na sir. Magpahinga ka na po muna ha, para mamayang gabi ay marami kang lakas. Hindi lang sa paliligo sa pool, kundi pati na rin sa mga gagawin natin dito sa kwarto mo bago ka matulog. Talaga? Sige, gusto ko yan. Excited na tuloy ako. Wika pa ni Warren. Sa kwarto naman nila Jethro at ni Jerry ay ganun din ang naging katanungan nila sa bawat dilag na naghatid sa kanila. At kahalintulad ng sagot lang din ang kanilang nakuha. Kaya naman, kilig na kilig silang lahat sa kanilang tinatamasang mainit na pagtanggap sa pamamahay ni Arnulfo. Si Troy naman ay pasimple lang ang pagsulyap sa dalagang si Faye. Hindi kasi siya makaporma dahil bantay sarado ito ng kasintahan. Habang namamahinga ang mga panauhin, ay naging abala naman ang mga kadalagahan sa paghahanda ng mga normal na pagkain para sa mga bisita. Hindi pa iyon ang oras para maglagay ng mga panghawa at pampasakit sa pagkain. Lalo at nakumbinsi naman nila ang grupo
na sumama sa kanila sa pamayanan nila sa bundok para mag-hiking at mag-picnic sa mga falls na meron sila roon. Kinahapunan, bandang 5:00, nakarinig sila ng katok sa kani-kanilang silid. Noong sila ay magbukas, ay iyong mga dalagang nakatoka sa kanila ang naroon. "Sir, bumaba na raw kayo. Nakahanda na ang swimming pool para sa inyo at pagkain para sa inyong salo-salo." "Wow, nice. Let's go!" Wika pa ni Warren, sabay yapos sa bewang ng dalaga na sumundo sa kanya. Pagkarating sa hallway, ay nakita naman siya nila Jethro at Jerry. Nainggit ang mga iyon sa nakita na nakayapos ang kaibigan sa bewang ng kasamang dalaga nito. Kaya agad rin silang yumakap sa bewang ng mga kasama nila. Maliban siyempre kina Renz at Troy na hindi makaporma dahil may mga kasamang kasintahan. Pagkarating nila sa likuran ng mansyon ay nakita nila ang isang malapad na swimming pool. May mga nakahilirang beach bench doon na pwedeng higaan. Tapos sa gilid ng garden ay naroon ang tent na may lamesa sa loob at may masasarap na pagkain. Italian seafood-based pasta with pesto paste, tempura, cordon bleu, grilled tiger prawns, at fruit salad. Naroon din sa tabi ang isang ice chest na may mga nakalubog na maraming beer. Nagningning ang mga mata ng lahat sa nakikita. Nakita nilang papalapit sa kanila si Arnulfo na may kasamang isang magandang dilag. Sa tansya nila ay nasa edad 25 hanggang 28 lang din ito. May pagka-foreigner ang itsura. Lalo at kulay gray ang iris ng mga mata at matangos ang ilong. "Oh, ano pang hinihintay nyo? Magsikain na nang masimulan ang kasiyahan. By the way, I want you to meet my fiancé, si Vicky. Half Australian at half Pilipino ang lahi niya. Kaya medyo naiiba ang itsura niya sa atin. Pero huwag kayong mag-alala, nakakapagsalita naman siya ng Tagalog dahil 10 taon na siyang narito sa Pilipinas." "Hello, kumusta kayo?" Wika pa ng magandang dilag. "Hi ma'am, okay lang po." "Oh, sige na, magsikain na kayo. At kukuha lang ako ng salad. Busog pa kasi ako eh." Wika naman ng dalagang si Vicky. Dala ang basong may wine at platitong may salad ay naglakad na iyon sa poolside kung saan meron ding beach chair. Noong nakalayo na sa kanila ang dalawa ay agad nang bumanat ng pagsandok ng maraming pagkain ang grupo ni Renz. Maging si Renz ay hindi na rin nagdalawang isip na sumunggab sa pagkain. Ang mga dalaga naman na nag-aasi sa kanila ay salad lang din ang kinain tapos beer. Busog pa raw kasi ang mga ito dahil kumain muna sila bago sinimulan ang paghahanda ng venue sa labas. "Part, super jackpot tayo sa out of town natin na ito ah. Para tayong nanalo sa isang paraffle na engranding vacation ang papremyo. May mga chicks pang kasama." Wika pa ni Warren. Sumagot naman si AC. "Kayo ha, mga mukha talaga kayong babae. Kapag yan may mga sakit, pagtatawanan ko talaga kayo kapag nahawa kayo." Sabi naman ni Jethro. "Hindi mo ba narinig kanina, AC, ang kwento ni Sir Arnulfo? Galing sa pamayanan sa tribo sa bundok ang mga babaeng iyan. Ibig sabihin, malinis yan. Sa tingin ko nga, never been touched ang mga yan eh. Mukha kasing mahigpit si Sir Arnulfo, kaya hindi rin sila pwedeng lumabas at maghanap ng boyfriend. Kaya maswerte kami dahil kami ang mag-harvest sa mga fresh fruits dito." "Hay, bahala nga kayo," sagot pa ng dalagang si AC na kasintahan ni Renz. Matapos makakain ay nagplay na ng disco music. Ang mga dalagang katulong ni Arnulfo sabay nagtanggal ng balot sa katawan. Pare-parehong kulay pula ang panloob na natira sa apat. "Ano, manunood lang ba kayo?" Wika pa ng dalagang si Alice at lumusong na sa pool
kasama ang 3 pang mga dalaga. Sabi naman ni Arnulfo, "Huwag na kayong mahiya. Huwag niyo nang hintayin na sila pang lumapit sa inyo. You have my permission, so take the chance and dig in." Nakangiting wika pa ni Arnulfo. Tila sinilaban naman ang katawan ng mga binata at agad nang nagtanggal ng damit, saka lumusong na rin sa tubig. Tanging sina Renz, AC, Troy at Christy na lang ang naiwan sa bench. Sa bahagi naman nila Arnulfo ay nagsalita ang kasintahan nito. "Love, mukhang may kulang sa party mo ah. Puro lang babae ang nakahanda eh. Nasaan sina Jake? Para may umasikaso naman sa mga bisitang babae. Ang mangyayari kasi niyan, hindi makakapag-enjoy ang 2 lalaki dahil may bantay sila." Sabi naman ni Arnulfo, "Tama ka, love. Teka nga at papapuntahin ko sina Jake rito. Ikaw na ang mag-introduce sa kanila ha. Sabihin mo na lang ng mga friend mo. 3 ang papapuntahin ko. Si Jake, Ulrich at Dave. Para mga tisoy at siguradong kahuhumalingan ng mga dalaga." Kinuha ni Arnulfo ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng tauhan niyang si Jake. "Hello boss, anong may paglilingkod ko?" "Jake, pumunta ka rito sa bahay. Dalhin mo sina Ulrich at Dave. Makiparty kayo sa mga bisita natin. Walang papatayin sa gabing ito ha. Nakareserba sila sa pagdiriwang natin sa pamayanan." "Yes boss, copy that. Loud and clear." Nakangiting wika pa ng lalaking si Jay. Tumayo si Arnulfo at lumapit sa bahagi ng mga nagkakasiyahang kabinataan. "Boys and girls, please excuse me for a while. I have a business to attend. Narito naman si Vicky. Magsabi lang kayo kung meron kayong ibang kailangan. Darating din ang iilang mga friend nitong si Vicky na in-invite ko. Mas mabuting makilala nyo na rin sila ngayon dahil kasama sila sa pag-akyat natin sa bundok. Sila ang magsisilbing tour guide nyo sa pag-akyat to assure your safety. Kaya kilalanin nyo na rin sila para hindi na kayo mailang kapag paakyat na tayo sa bundok. Then for your other needs, especially the special needs, nariyan ang ating mga servant girls na more than willing to serve you in any way possible." Sumagot naman ang grupo ni Renz. "Maraming salamat po sir. Nakakahiya naman sa inyo. Masyado kaming VIP treatment sa inyo." "No worries guys. You're my guest and you deserve it all." Nakangiting wika pa ni Arnulfo at umalis na. Makalipas ang wala pang 1 oras ay nakita nilang umalis din si Vicky. Noong bumalik ay may kasama ng 3 mga gwapo at tisuing mga lalaki. "Guys, this is Jake. I believe you already met him in the bar. Tapos ito naman ang mga kaibigan ko, sina Ulrich at Dave. Sila ang magiging guide nyo sa hiking na inyong gagawin. Jake, this is Renz, his girlfriend AC, Troy and Christy. Ito naman sina Warren, Jethro at Jerry." "Hey bro, sabi sa iyo see you soon di ba? Dahil nararamdaman ko na magtatagpo pang muli ang landas natin." Wika pa ni Jake kay Renz. "Oo nga pare, hindi ko rin akalain." Sagot naman ni Renz at nakipagkamay. Sabi naman ng dalagang si AC, "Miss Vicky, paano mo nalaman ang mga pangalan namin? Lahat memorize mo pa talaga kung sino sa amin ang pangalan na iyon." "Of course, nasabi na sa akin ni Arnulfo at matalas ang memory ko. Kaya madali kong matandaan ang lahat ng mga taong nakakasalamuha ko." "Wow, nice naman Miss Vicky. Ang galing mo magtagalog ma'am. Ang lalim pa ng mga term mo." Papuri naman ni Renz. "Ano guys, okay lang ba na makijoin sila sa party nyo?" Tanong pa ni Vicky. Sabi naman ni Renz, "Yes po, no problem." Nakangiti naman na sumagot ang lalaking tisoy na si Ulrich. "So, let the real party begin." Sabay naglabas ng isang malaking bote ng alak, Hennessy. Si Dave naman ay naglabas ng Gilbey's. "Later na ito guys ha, palamigin lang muna natin sa ice chest."
Nanlaki ang mga mata nila Warren at Jethro noong makita ang mga mamahaling alak na inilabas ni Ulrich. Sila kasi talaga ang medyo suga pa pagdating sa alak. Saglit na umalis ang tatlo at naglagay ng mga gamit sa isang bench. Noong makabalik ay saka nagtanggal ng kanilang suot na t-shirt. Napalunok naman ang laway sina AC at Christy. Dahil maliban sa pagiging tisoy ng dalawang lalaki, grabe rin ang katawan ng mga iyon. Bato-bato na mukhang regular talaga na nag-workout. Sabi naman ni Vicky, "Guys, wala mo ng conservative ngayon ha. Let's be open-minded and have some fun. Wala mo ng selos girls ha." Nakangiting wika pa noon kina Christy at AC. "Yes, of course Miss Vicky." Wika pa ni AC, pero hindi maalis ang titig sa sikmura ni Ulrich na tila sinadyang magsalansa ng abs sa bahaging iyon dahil pantay-pantay ang pagkakaayos. May dalang pitsil si Miss Vicky at sinabing, "Boys and girls, I want you to try my special cocktail mix. I call this Vampire's Blood." Sabi naman ni Christy, "Ooh, spooky, but I want to try it." Isa-isa na nga ang pinainom ni Vicky ang lahat ng bisita noong kanyang tinimplang cocktail drinks. Espesyal iyon na inumin na naka-fruit base pero may halong dugo niya mismo na may kakayahang mapasailalim sa hipnotismo ang mga normal na taong makakainom noon. Nagsiinom rin naman ang mga serbidora at ang tatlong lalaking dumating pero wala na iyong epekto sa kanila, lalo at mga aswang naman sila. Pero ang grupo ni Renz ay nakaramdam ng kakaibang gaan sa pakiramdam. Para silang nakabatak ng bawal na pulbos. Tila may bituin silang nakikita sa paligid. Kasunod noon ay umikot na ang tagay noong mamahaling alak. Si Arnulfo naman ay malawak ang ngiti na nakatingin sa grupo habang naroon lang siya sa madilim na silid. Mukhang magiging matagumpay ang mga plano niya. Dadalhin niya sa pamayanan ng mga aswang ang grupo ni Renz at ihahanda sa pagdiriwang ang mga kasamahan nito. Pero hahayaan niyang makatakas si Renz para makabalik pa ng Maynila. Siguradong kapag nabalitaan ng kanyang kababataan na si Nelson ang nangyari, ay babalik yun sa probinsya upang bawiin ang mga kaibigan ng anak na maiiwan. Iyon na ang kanyang pagkakataon na paghigantihan ito sa pagpatay sa babaeng kanyang minahal. Walang iba kundi ang nanay ni Lorenzo na si Lydia. Sa tinagal-tagal ng panahong lumipas, hindi niya inakalang darating pa ang pagkakataon na muling magtatagpo ang landas nila ng kanyang kababata at matalik na kaibigan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi ng kwentong ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.